Yan. Abang naman. May paganto pa ang hayop. Divine Providence. May maging pa, may pa number 14, the Bible means completion and start of a new beginning. Puta ka. Puta ka, Chabit. Kung ikaw magiging pastor, wag na lang. Pinagsasabi mo. Di ba? Ay, nako. Si Sir Kansaki, gising na gising po. Sino dito yung mga nasa Pilipinas? Puyaters kayo, Alas 2 na, Pero, ganun pa man, maraming salamat. Tingnan lang natin, Ipa-forward naman natin to, Yan. Oh, teka lang. Ano yan? Ba't ganyan? Ano yan? Looney Tunes? Yeah, what's up, Doc? Ano to? Walang dyan naman to. Ano ba to? Chabit. Akala ko tuloy Looney Tunes na yung lalabas Ang lupit pala nito May pa ganito pa no? Hayop. Easy. Try natin. What's up, TV? Game. Asa na? Forward natin sino to? Ano to? Maid Moisel. Maraming salamat po. From Philippines. Gising na gising pa ano to mga to? Tapos pagka nailagay na naman kayo, na-screenshot kayo, mala Ramil Madriaga. Ay, hindi ko kilala yan. Ganyan yung kay Ramil Madriaga, tapos kay Sara, no? Tapos kapag nakita na entag dito, kapag sinabing kilala ko siya, ganyan, may issue, biglang, ay, hindi ko kilala yan. Okay, tuloy na. Forward. Teka lang, bakit may ganyan dyan? Ano yung beauty contest? Ba't may, yung host nyo parang sasali kayo ng beauty contest sa umaga? Game. Sabi ko na, may yung pala yun. Yeah. Ay, Anel, gising Ayan na. The Grand Conspiracy, sabi ni Chabit. Shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon. I love you all. Laban na to kahit malat si Direk Freddy. Ano daw? Uy, may do tayo sa chat. Talaga? Boom! Hayaan mo siya dyan. Tuloy natin. Ano ba yung... may background music pa. Ba, talagang nag-effort si si Manong Sabit Boom. Sino ba yung umiiyak? Sino? Anong pangalan ng umiiyak? Okay na, bahala dyan kausapin nyo. Baka maligaw Ang tindi, no? Alam mo, Chabit, sana kinausap mo na rin si Daryl Yap para ginawa niya na ng pelikula. O kaya ng indie film. Talagang double time na yung mga hayop, ano? Excuse me po. Yan. Nagbayad ng editor si Tandang Chabit. Talagang may pera Paano ba naman di gagawin yan? 'Di ba? Ang tagal naman na intro mo, Chabit.
Oh? Eh, yung matanda. Hoy, tulungan niyo yung matanda, baka malaglag. Grabe. Bago tayo mag-question, gusto ko yun. Putragis na yun. Chabit naman. May pera ka. Gumastos ka ng mga monitor dyan. Malaking TV. Tapos, yung audio ng microphone mo para sa peryaan. O, ano yun, mga pabingo, mga kaiksena. Sa pasok at magsimula na ating straight kabit. Para sa ating unang bola, mga kaibigan, ayan, bago tayo magsimula, lahat magsitayan at kumuha ng kanilang chok. Nanay pasok, nanay lapit, lola halika na, tumaya na at sumali sa ating bingo pa-promo. Titignan nyo kasi yung audio niya, parang pamperyaan eh. Tinan mo ah. Oh. Tinan natin dito. Grand Conspiracy, yan. Yan na, pasok, Chabit! Ano ba yung mga tugtugan nyo dyan? Ayan na, tugtug. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lap trip, ang yaman, may balak bilhin yung yung Miss Universe kineme-eme tapos microphone pamperyaan. Pamperyaan, ew, yak. Tutukin mo yung mic. Sunod. Yan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang i-explain sa inyo na ang importante na mga testigo. Ayan, may ganyan yung mic mo, nagro-robot ka. Dapat kinuha mo akong DJ dyan para kahit paano habang waiting, pasaywing ko muna kayo, kukaratsa. Si Sara Diskaya, 121 days bago nakasuhan. Alam nyo, hyper sana ako kung hindi lang ako malat eh. Eto, bigyan ko kayo ng konting konting summarization. Yung mga sinasabi niya, sabi nga ni Willie Revillame, pag nanonood kayo ng sine, pinapanood niyo yung artista. Pag nanonood kayo ng artista. Ngayon, nandito kami, tatakbo bilang artista. Ayaw nyo. Wasala sa nonsense. Wasala sa nonsense. Lahat ng sinabi dito ni Chavit Singson, lahat puro nonsense. Lahat puro chismis, kwento lang. Bintang, akusasyon. Yung akusasyon na nonsense. Kwento na nonsense. Lahat nonsense. Wasala sa nonsense. Easy. Dahil di nila makumbinsi, he should be the star witness. Siya nagsasabi ang mga binigyan nila ng pera. Di ba alam niyo yung parang hindi mas masahol pa sa hopeless si Chavit Singson eh. Yung alam niyo yun, yung typical na typical na matandang wala nang masabi. 'Di ba? Yung matandang pag nakakwentuhan mo parang hindi mo trip pakinggan kasi parang parang mapapagano ka na habang nagsasalita siya na. 'Di ba? Ano ba napunta kay Diskaya? 21 days daw bago makonvict o makulong. Tanga ka ba, Chabit? Boom! Ano gusto mo gawin? Hindi i-due process yung tao. Hindi ma-imbestig tapos tsaka basta na maghuhusga at magbibigay ng kung ano nung kaso kay Diskaya pagdating ng dulo, mate-technical kasi walang due process. Alam mo, Chabit, amoy alkampor ka na eh. Wag naman. Kung ako sa'yo, ihiga mo na yan.
Direk, ikaw yung may gana kasi pause ka na, oh, malat ka na. Eh kasi natatawa kasi ako gusto kong mang-asar. 'Di ba? Yung tipong makakita ka sa cabinet pagbukas mo, sino si Chabit? Hindi, Alcampor. Pag nakakita ka ng Alcampor, ang maalala mo si Chabit. 'Di ba? Taas ang kamay, Alcampor, alam niyo 'yon? Sino yung mga kasi baka mamaya hindi alam ng iba nating mga kababayan ko ano yung Alcampor, hindi na sila gumagamit nun eh. 'Di ba? Lalo na pagka inalmirolan yung kumot na bulaklakin na inutang sa Bombay. Na paboritong ikula at lagyan ng Alcampor tuloy. Alcampor ba? Hindi, armiloran ng lola mo. Bakit? Lola ko ganun eh. Yung ayaw paggamit ng lola mo, yung kumot kasi talagang planchado at pag may bisita lang nilalabas yung pambansang kumot. Alam niyo yun? 'Di ba? Maraming kulay yun eh. Na kumot na bulaklakin. Tali tayo, saan ako napunta? Ang una sinabi, Calatrava. Aray ko naman, paangit naman ang audio mo, Chabit Singson, tinaguri ang kang mayaman, tapos ang pangit. Diba? Hindi pwede ilagay yan. Tanggalin yan. Sino nagsabi? Chairman ng ICI. Siguro sabi ng mga vlogger dyan, ba't ganito yung audio natin, ang pangit? Eto pa nakakatawa mga kaiksena. Mang-asar lalo tayo. Si Chabit nasa harapan at uupo yan mamaya. 'Di ba? Direct lason yung Alcampor. Oo nga, mali ako. Sorry. Ano ang tawag doon? Wait lang. Saka natin pag-usapan yung Alcampor. Dito muna tayo. Si Chabit, walang kodigo, walang papel. Ano meron? Yung mismong flat screen TV nasa tapat niya. Malamang sa malamang, connected yung flat screen TV o monitor niya sa isang desktop o sa isang laptop. Hindi niya na mababasa kasi kaya kailangan malaki. Grabe, no? Mothballs. Alcampor tuloy. Lason pala yun. So, tuloy tayo. Seryoso na. Hindi naman natin tatapusin ito eh. May mga video na akong hinati-hati eh. Dito. Inaano ko lang yung umpisa. ICI na supposed to be tinayo ni President Marcos. Hindi nila makumbinsi. Kaya ang tagal. Importanteng witness to. Importanteng witness din si Saldico. Importanteng witness si Saldi ko, hindi nyo nga mapalabas. Diba? Hi, Ma'am Tracy Elman. Good morning. Siyang kumanta in 7 days. Diba, yan yung matatawag mong nonsense eh. Yung kay Diskaya, nonsense na yung sinabi niya. Ito sinunod niya naman si Saldico. Bakit nonsense, Derek? Hindi nga nila nakuwang patunayan eh o mabigyan ng mas malinaw na pagdodokumento o yung ebidensya nila nang galing kay Saldico kung gaano ka-legit yun, di ba? Di ba parang naniniwala kayo kay Saldico pero pag dinala mo sa korte yung pinagsasabi ni Saldico, mapupunta lang yan sa kangkungan. Bakit? Sinumpaan mo ba yan? Bakit? May pinakita ka ba talagang pera sa loob niyan? Wala. Sino ba may sabing may pera sa loob? Kilala niyo na kung sino yun. Di ba? Tapos, hindi nga kayang umuwi at patunayan dito. Di ba?
Nasaan si Saldico, di ba? Oh. May kaso. Dahil ayaw nila itong dalawa. So dapat itong dalawang testigo. Si Gutesa, tinago na ni Martin Romualdez. Ang galing ni Chavit, ano? Tinago na daw ni Martin Romualdez si Gutesa. Paano niya kaya nalaman yun, ano? 'Di ba? Babalik ta rin. Gagamitin nila. 'Di ba? Saan mo kukuning lupalop ng mundo para paniwalaan yung sinasabi niya? Ikwento niya lang. Sabi niya lang yun eh. Kahit ako, kaya kong magawa ng sinasabi mong ganyan eh. Diba? Oh. Example. Sa ginagawa niya. Oh. Si Jabit Singson, bukas, aamin na sa lahat ng ginagawa niya. Inutusan lang siya ni Sara Duterte. Diba? Oh. Pero, wala namang ebidensya. Hindi ko na mapapatunayan totoo yun. Sinabi ko lang yun eh. Di ba? Ganun lang yung ginagawa ni Chavit dito. Sa loob ng 2 oras na nagdadadaldal yan dyan, puro ganun lang yung sasabihin yan. Kwento mo yan eh. Oh, ikaw bida dyan, kwento mo yan eh. Di ba? Kaya nonsense lahat ng pinagsasabi nito. Alam nyo, believe nga ako sa GMA 7 eh. O sa 24 oras eh. Bakit? Hindi nila kinagat to. Hindi nila kinagat na para pag-aksaya ng oras. Alam nyo kung ano lang? Net 25. Yung channel ng SMNI. News 5. Bilyonaryo. Yung mga yon. Pero yung GMA nahanap ko kanina, wala silang ipinakita o ibinroadcast na tungkol dito kay Chavit. Kasi alam nilang dasalasa nonsense. Yun ang mga testigo. Kaya harap-harapan na panloloko sa ating bansa. Chavit, putang ina mo. Sorry po ah. Paano nga magiging testigo yung mga sinasabi mo kagaya ni Saldico? Eh kung hindi nga umuuwi, di ba? Tulad niyan, gustong-gusto niyo si Saldico. Eh di kayo mismo ang kumonekta sa kanya, iuwi niyo sa Pilipinas, kayo magprotekta, di ba? Para mapaniwala niyo yung tao na talagang legit at totoo yung mga pinagsasabi ni Saldico. Di ba? O kahit ako, kung totoo talaga yung sinasabi ni Saldico, hindi umuwi ka. 'Di ba? Malaman natin kung anong katotohanan. Paano? Tingnan niyo, 'di ba? Parang gagawin natin testigo yung hindi umuuwi. Gagawin natin testigo yung ayaw sumumpa sa ng manumpa at mag-under oath. 'Di ba yung mga kailangan gawin na basic gawin para ikaw ay maging testigo? Bobo mo, Chavit. Matanda ka na, alam mo mamahinga ka na. Kung ako sa'yo, yung pera mo na namnamin mo na kasi hindi mo madadala yan kung saan ka pupunta. Diba? Anong gagawin mo dyan sa pera mo? Oh. Ang administrasyon. Ayun na, titingin na yan sa monitor niya. Yan, nahirapan na. Nangawit na yung matanda. Oh. So, dapat noong pang last year, dinabas ko na ito. Dapat daw last year pa daw niya nilabas. Kung nilabas mo yan last year, wala kang may papakitang ganyan. Kasi ngayon mo na nga yung ginagawa dahil may mga nakukuha kang pagdidikit-dikiting kwento lang. Oh. Hindi ko nilabas, inantay ko hanggang mag-January. Diyan ka matatawa talaga eh. Diba? Yan yung noon ko pa sa inyo sinasabi sa mga taong para talaga sa bayan. Diba? Hindi mo na kailangan pa magpatumpik-tumpik pa, tang inumin mo, Chavit. Tulad ng
Yang pasmadong bibig na si Maharlika na ngayon wala nang katiwa-tiwala sa kanya kahit makasama niyang vloggers. Sa dami ng pinasabog, ang daming sinabi kung ano-ano, 'di ba? Para sa bayan, anong ginawang hakbang ng mga hayop na 'yan? 'Di ba? Pinagkakitaan lang yung mga DD shit para sa alin? Sa istorya ng puting ahas. 'Di ba? Ngayon naman, gumagawa ng pagkakitaan sila Maharlika doon sa picture ni FL na peke. Tulad nito matandang tong hukluban na to, kung totoo yung mga pinagsasabi mo at pasabog mo, bakit aantayin mo pa ang January, 'di ba? Kaya mo nilabas lang ngayon yan kasi kulang ka pa sa script. Yan ang totoo niyan, matanda ka talaga, oh. 'Di ba? Kahit sino mga DDS na nagsasabing para sa katotohanan tapos may sasabihin sila na alam nila na ganito, na ganyan. May isa pa akong naalala, meron nagsasabi na marami daw siyang sasabihin pangalan, marami daw siyang alam. Tang inang yan, hanggang ngayon wala pa. Easy. Tapos, nung napalapit na sa mga yap, biglang saka nagsalita, hindi, pero wala pa rin eh. Akala ko pa naman talaga, ang dami niyang ilalaglag na mga congressman, senador. Tapos end of the day, wala pala. Posible pa, madamay pa siya. Hayop na yan. Tuloy natin. They're very significant in the Bible. Puta, register naman. Gumamit pa ng Bible. Ay. 40 years since napatalsik si President Marcos for the senior, 1986. This year, 2026, exactly 40 days. 40 years. 40, andyan na yata lahat eh. Ito pa. So, kinikwento niya na mangyayari tawag dito, yung pagpapatalsik kay Pangulong Marcos Sr., 1986. Ngayon naman, 2026 naman daw si Pangulong Bongbong Marcos. So, maglabas muna kayo ng ebidensya. Maglabas muna kayo ng matibay na mga testimonya, testigo, at ebidensya. Ano yan? Dadaanin nyo sa rally? Hindi ko maintindihan. Kino-connect niya yung 40 years sa pagkakapatalsik kay Marcos Sr., 'di ba? Tapos kay Pangulong Bongbong Marcos, ngayon daw 2026. Exactly. Anong month? Anong araw? Dapat sabihin nyo na, 'di ba? Divine providence, number 40 in the Bible means completion and the start of a new beginning. Marami po yan. Kaya inantay ko itong January. Ano na? Para eksakto, number 40. Tapos? Nasaan yung mga ano? Ayun na, upo na. Hindi na kaya ng tuhod. Bago tayo mag-question, gusto ko ilabas yung mga video. Video na galing Ay, sa mga video. Reels Nino. Pakitanggal lang to muna. Hirap na hirap mag-report yung matanda, oh. Sige, kaya mo yan. Sabit, banat. Nelson Copino, maraming salamat, nakikipagpuyatan kayo sa akin ngayon, This is the grand conspiracy. Linuloko na tayo. Harap-harapan. Hindi na sinusunod Supreme Court. Harap-harapan, nagnanakaw sila ng kaban ng bayan. In what way? In
In what kind of situation and what is or where is? Where's the evidence? Tanda. Ano na? Yung first video. First video. Laki. Yari ka kay Chubby, tatanggalin ka na yan. Ang bagal mo eh. Bongbong Marcos sa mag-umpisa. Yan na. Play mo. Wala sound. Sound. Hoy, patay ka kay Chabit mamaya. Tanggal ka na sa trabaho mo kung sino nasa audio. Patay ka. Galit na yan. Sound. Walang sound. Wala sound. Patay ka. Ano ba naman yan? Ang daming pera. Teka. Tricycle! Shh! Hoy! Pakisakay na nga. Pakiuwi na nga ito matanda. Lasing na. Sa may kabilang baryo lang. Pakisakay nyo na nga ito. Ha? Nakapila ka? Sige, babayaran ko na yung pila mo. Halika na, sunduin mo na to. Tingnan nyo ha, pati yung report niya hindi umaayon sa kanya eh. Yung ginagawa, alam nyo pagka talagang gumagawa ka lang talaga ng kwento, gumagawa ka lang ng kung ano-ano, hindi mo mapagtatama yan. Mahirapan ka dyan. Kahit may mga nakaredy kang mga kung ano-ano dyan, kung alam mo sarili mong pinipilit mo lang gumawa ng kwento. Patay kayo, yari kayo, ay chayo, tanggal kayo dyan. 'Di ba? Oy, silat Bebot Casio, maraming salamat and Happy New Year. 'Di ba? Tamang-tama, love trip to. Love trip nga yan, pause na ako. Ang susunod na palabas ay may temang walang kabuluhan. Patnubay ng mga bata ang kailangan. Patay ka. Ayun na, yari kayo. Tanggalin mo na yan Patay kayo kay manong nyo. Mainit na ulo niya, papakain kayo sa ligyon yan o sa tigre niyan. Ano ba yan? Simula nitong lahat, ako ang magtatapos. Siya nag-umpisa at sinasabi na siya magtatapos. Hindi po. Nagsisinungaling ito. Siya nag-umpisa pero taong bayan na magtatapos. Wow, ang lalim. Chabit naman. Yun na yun. Ang tagal namin nag-antay sa audio, tas yun lang pala yun. Wow, ang lalim pala nun. Sinungaling si Bongbong Marcos, siya nag-umpisa. Wait. Meron pang pangaturo. Dapat, Chabit, bumili ka na lang nung laser. Ay, malakas na laser para nakikita. O, mas maganda, pat-pat na lang eh. Meron pang hawak na stick. Okay, class. Say apple. Sabay-sabay. Say apple. Matandan to. Ang daming trip sa buhay. Lecture yarn. Easy. Ay, nako, grabe. Ay, kakaloka to, matandan to.
Pero tayo, bayan, ang magtatapos. Sinabi mo na yan eh. Diyos ko. Ay, nakawawa naman tong anon to. Matandan to. Sa susunod na video, dito mag-uumpisa ang problema ni Bongbong Marcos. Anong problema yan? Sige nga. Grabe ah. Ngawit na yung mga nagbablog dyan, oh. Lalo na pag walang tripod. See and listen. Si former President Duterte ang unang nakapansin sa katiwalian sa mga GAA, General Appropriation Act. Okay. Alam nyo, sorry nung high school ako, pag ako nagre-report sa harapan, marami akong yellow paper na sinusulatan. Ganda na sulat ko. Maganda ako maglimbag eh. Talagang, minsan, inaano pa ako ng classmate ko. Director. Classmate, pag lettering mo nga ako, isulat mo nga ako sa reporting namin. Kasi, ang pangit ko maglimbag eh. Kumikita ako. Kahit na nakakatamad, sulat ko lang yun. Pero pag nagre-report ako, kahit paano makaka-eksena, na-explain naman, na ipapaliwa. Ito, nagbabasa lang eh. Kung ano yung sinulat niya, binasa niya lang din. Hayop na report yan. Sana sinabi mo na lang, basahin namin. Easy. Di ba? Pantanga lang tong ginagawa niya eh. Next. Next. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete. Alam nyo to, issue na to, nasagot na to. 'Di ba? Nasagot na to. Ito nga yung pinag-aawayan noon na pinipilit nila yung tungkol sa blanco doon sa sinasabing GAA, 'di ba? Binabalik lang ni Chavit para magmukha na namang bago sa paningin ng mga uto-uto nilang tagasunod. 'Di ba? Naalala nyo? 'Di ba? Hindi naman yan yung sinasabi na issue nun na pinirmahan ng blanco daw ni Pangulong Bongbong Marcos. May pinirmahan blanco. Pwede ba naman yun? Iba yun eh. Pero dahil DD-shit nga, yun yung pinapalabas nila. And then, binabalik ngayon ni Chavit. Hindi siya maniniwala. Dito pantanga yan eh. 'Di ba? Appropriation. Tsaka isa pa, ipinipilit din ni Digong yan ng tatay nilang karton. Alam nyo naman sinungaling yan. Yan ay nagsimula ng mabakbakan si Sara Duterte dahil sa mga nabistong katarantaduhan at pagnanakaw at pangdodoktor ni Sara Duterte at panunuhol. 'Di ba? Diyan na nabisto si Sara Duterte kaya itong tatay to the rescue. Or bill for that matter. Oo. Whatever. Yan na. Pag ganon, there's Galing pa sa TikTok yung mga videos niya, hindi man lang nag-effort yung tao mo na i-download talaga yan. 'Di ba? something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not in violation of legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be Pwede ba naman lumabas sa batas yan ng blanco? Sino man tanga maniniwala dyan? Di ba? Yan yung ini-issue ni Digong nila na hindi naman yan totoo. Di ba? Diyos ko naman. Tapos yung mga vloggers nakatunghad na naman. Ano, naniniwala na naman kayo dyan? Ang tanga nyo. be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out. Alam nyo, naiisip ko tuloy, yung nagtuturo kay Chavit Singson, alam nyo na kung sino. Kasi joint force na sila di ba? Joint force sila. So yung naratibo ng mga Duterte, ipinapasa lang nila kay Chavit at yung naratibo naman ni Chavit, sinasama niya sa naratibo na binigay sa kanya ng mga Duterte at siya yung gumagawa para magsiwalat. Ka-basic, ang simple.
Dahil may galit si Chavit sa mga Marcos dahil nabisto yung mga katarantaduhan niya at hindi pinagbigyan. Kaya yung galit niya, hinawakan niya o kumuha siya ng mahahawakan mula sa kampo ng mga Duterte. Syempre, yung mga Duterte, gagamitin ka talaga niyan. Yan, ginamit nga siya. Prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid Ang pinirmahan nga ng Pangulo, kumpleto, walang kulang. 'Di ba? Anong katangahan nito ni Karton? budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Bangko-bangko dyan sa pera ng tao. Next. So, kailangan nakatawa at itanggi ni Bongbong Marcos ang aligasyon ni former President. Let me tell you, as president, I am Tama na. going to give you a Kailangan nakatawa at itanggi ni Bongbong Marcos ang aligasyon ni former President Duterte para palabasin ni Bongbong Marcos na baliwala ang sinabi ni Duterte. Yan ang script. for your money. Just last month, I had to read 4,057 Tama na. Take note, he read 4,057 pages. So alam niya yung GA 2025 ang laman na nandun nakasaksak yung 100 billion na para sa kanya. Makikita niyo mamaya. Appropriations Act for 2025. Because I Pati yung music background. Pantakot talaga no? reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. Yeah. So he analyzed it, he studied I it. cannot find those damn blank items. Sinungaling na mastermind. Basta kung ano lang yung masabi ni Chavit Singson, sinungaling yung mastermind. Kasi nga, Chavit, ang bobo mo. Yung binasa niya, kumpleto, walang blanco. Di ba? Diyos mio, Marimar. Pagdating sa presidente, kumpleto, wala nga ang blanco eh. Ayos talaga Sinabi niya rito Tsaka meron siyang binito. Di ba? na he analyzed it. So alam niya lahat ang nasa loob. And he vetoed it. Out of the 100 billion inserted by Saldico and Martin Romualdez, 1.15 lang ang tinanggal. Pero hindi niya yan hindi mailatag ni Chavit Singson yan. Hindi niya may detalye yung sinasabi niya na yan. Yun lang, kwento niya lang. Ang tinanggal doon, 250 million for Palawan, na importante yun sa Palawan para sa port nila dahil dami na turista sa Palawan. I think they're having 15 to 20 flights a day. Importante yun, tinanggal. 100 million tinanggal sa Cebu para sa irrigation. 800 sa Abra tinanggal. So 1.15 lang ang tinanggal. So ibig sabihin, pinirmahan pa rin niya yung 98.85 billion na para sa kanya. Tuloy mo. Ay, nako. Bongbong Marcos needs to silence Duterte, the critic of GAA, General Appropriation Act. So, kinidnap na. Diyan naman papasok ngayon. Kinidnap issue, si Digong. And tanga-tanga nito ni Chavit, may warrant nga si Digong. Wanted si Digong ng ICC. Sino ba naglabas ng warrant? Gobyerno ba? This is the kidnapping of Duterte. Sabi ko na sa inyo eh. Ang galing talaga ng script nila, di ba? Para mag-connect-connect yan, mga ka-eksena. Huli mo na eh.
Kidnapping, may warrant. Kidnapping, naka-televise. Kidnapping, ang daming delaying tactics pinagbigyan. Kidnapping. Sisi mga kaiksena, kung gaano kalala ang kampo ng sumusuporta sa mga Duterte, malalang malala ang tama sa utak. Ganon sila kaligalig kasi malapit na talaga silang tawag dito, managot sa mga katarantaduhan nila. Kaya gustong gusto nila na matanggal, mapaalis si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nila maagaw ang kapangyarihan. Kasi pag nagkataon na nakuha nila na maiupo si Sara agad-agad at hindi ma-impeach at hindi mangyari na siya ay hindi makatakbo. Yun ang iniiwasan nila eh. Pag nangyari kasing na-impeach, hindi na makatakbo, yari ngayon lalo sila. Lahat sila damay-damay talaga sa mga makukulong. Ang big fish talaga dito, yung kampo nila. Yan ang tunay na mga big fish, mga kaiksena. Pero alam nyo, parang ngayong taon lalabas na yung warrant of arrest ni Bongo sa ICC. Boom! Siya naman ang susunod na magtatago. Oh, di ba? Palabas nila kidnapping. Easy, easy. Kaya naman, halatang halata, very obvious, di ba? Walang kidnapping ganyan. Kung kayo, anong kasalanan ko? Tatanong nga. Di ba, Jologs, di ba? Yung mga kinuha nila mga video ng mga trolls nilang mga tawag dito, mga OA sa arte. Nandito ka kay dito, tanungin kita, anong kasalanan ko? Oh, ano daw kasalanan yan? Tanga mo. May warrant ka na nga, anong kasalanan mo? Well, baka maubos ka agad ang boses ko. Kakating ko muna dito That's a lasa nonsense. Saan tayo direct? Punta muna tayo dito sa mga putol-putol na balita. O, dito tayo Chavit Singson. Nananawagan. Kasama to dun sa sa kanyang reporting. Yan. Chavit Singson. Nananawagan ng one-time big ano to? Wawawi? One-time big time rally. Awag naman. One-time big time rally versus corruption. Tingnan natin. We will schedule a one-time big-time rally. And nagigiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa. Kung ako halimbawa leader ng isang religious group, sino ka? Sino ka ba? Huwag mo kaming pangunahan, huwag mo kaming utusan. Hindi kami uto-uto at hindi kami para sumunod sa gusto mo. At obviously, gagamitin mo lang ang religious group ko sa inyong katarantaduhan, di ba? Tuloy. Lahat ng ayaw sa katiwalian, grabe corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we march to Malacanang. Yung rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Magde-decide yung religious organizations and the opposition, lahat
na nagmamahal sa ating bansa. Tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, mag-iusap ako na sila mag-decide ang date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama ang kabataan dito dahil ninakaw na ang future ang kabataan. And I remember very well yung sinabi ng national hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Tang ina mo, Chabit, ang lupit mo. Grabe. Meron palang ganon. Meron palang bayani nagsabi nun. Grabe. Sobrang tindi ng puso ko, kumakabog. Grabe. Meron palang ganon. Oh my God. Alam niyo ba yun? Grabe, makakapagbago ng pananaw ko to. Di ko naiisip yun. Ang kabataan. Ano ulit yun, sir? National hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Ang tindi. Ang tindi pa. Ang tindi, grabe. I'm so overwhelmed. Parang nare-repress ako sa sinabi niya, grabe. Oh my God, saan ang galing yun? Boom! Hayop ka, Chabit. Malat na ako, wag mo na akong anuin. Diyos ko. Mali yun. Ang kabataan ang aasawahin ni Chabit. Lalo na kapag nakursunadahan ka ni Chabit. Boom! Diba? Mali pa yung wordings. Kaya nga napamura ako eh. Bida-bida ka dyan, tapos mali ka naman. Mali. Ang kabataan ang aasawahin ni Chabit. Bigyan ng 100,000 yan. Abag naman. Tiririt to stock. Tiririt to stock. Pre. Chabit pa isa pa. Tangina mo. Sorry mga ka-eksena. Nag-enjoy lang ako kay Chabit eh. Grabe oh. Direk, wala ka namang gagalangin mo ba yan? Hindi to anay eh. Na sumisira sa bayan, Direk. Hindi. Yan ang tinatawag na kalawang. Oo. Grabe oh. Yun ang sabi nung sa Rizal. Ah! Yung si Rizal pala may sabi nun? Easy. Yung si Rizal ba may sabi nun, mga ka-eksena? Ngayon ko lang nalaman yun ha. Grabe, ang talino ni Chabit sa totoong buhay ah. Oh, sige. So, nangyayang ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future niya to. Hindi po sa Huwag kayong matakot, bibigyan ko kayo ng pera. Jill, hindi pala baka ma-cyber libel ka. Direct kung sabihin ng pangalan nun. Chiririt to sa ple. Palibasa, mahilig sa ano eh, no? Mahilig sa bata. Chabit, ina mo ah. Lupit mo ah. Diba? Ay, no, SP. sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Pero Gob, kung sakaling makausap po ninyo lahat ng mga religious sector at ang sabihin ho nila sa inyo ay ikaw na Gob ang magdesisyon. Prefer po ba ninyo yung date na February din? Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may sasabihin Ang gulo mo. Sabi mo kanina, ASAP. Tapos nung narinig mo lang na pag February, yun yung buwan na napatalsik ka mo.
ay kanong reporter. Tapos ngayon biglang February ka na rin. Churut to suck. Future daw, 'di ba? Ang lakas mo maka-future ah. Baka future mo. Boom. Kayo din doon sa 40 years na Yes, pasok pa rin sa 40 years. 1986 na sinasabi Pasok niya. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, hindi na... Hindi, February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako, gusto ko ASAP. Ngayon na eh. Hindi talaga niya alam yung gusto niya mangyari. Gusto niya matapat dun sa tinatawag na 40 years. Pero gusto niya mangyari ASAP na. Eh, paano mangyayari yun? Eh, kung sa February pa. Pag February pa, mawawala ng lasaysay lalo. Tsaka, wait lang Chabit. Nagyayaya ka na mag one time, big time rally. Inaanyayahan mo lahat. Hindi mo ba nararamdaman sa sarili mo na ayaw nila sa'yo? Hindi mo ba naaamoy? Hindi mo ba nahahalata na ayaw ng tao sa'yo? Ang may gusto lang sa'yo, yung napapakinabangan yung pera mo. Bakit, Derek? Anong ibig mo sabihin? Eto yan, mga kaiksena. Wait lang Ang kapal na mukha mong matanda ka para mag-aya ng rally, one time, big time. Inaanyayahan mo yung religious group, mga kabataan, at lahat ng Pilipino. Yung nandito sa, yung trillion peso march unang trillion peso march, di ba? Ano nangyari? Kinasusok lamang kang hayop kang matanda ka. Tang inumin mo. O eto. Tururut to sock. Ble. Diba? Itsura ng pahiyang-pahiya, walang may gusto sa kanya. 'Di ba? Sino lang may gusto sa kanya? Di nakikinabang sa binabayad niya, 'di ba? Sa Akabas 20. Thank you so much. Chabit. One time, big time pala ha. Take note, nagbigay pa yan ng pakain, may food truck pa yung hindot. Akala niya pupurihin siya, akala niya papakinggan siya. Wala naman naniwala sa kanya dyan, di ba? Kaya nga, nung naglakad siya, akala niya pupurihin siya, akala niya bida siya. Ang nangyari, pahiya ang matanda. What can you say about the crowd? Binubo siya ng mga kabataan pa yan Bubu. Di ba? Isa ka rin kurap hindot ka. Halo-halo, walang pagkakaisa eh. Dapat magkaisa sila. How do you feel, sir? May mga interest sila eh. What Dapat, are the interest? it should be one move just to remove the president, the most powerful in the country. Are you one with the protesters, sir? Are you also Sir, galit sila, kurakot daw kayo. Kasama raw kayo sa kurakot. Mga atakbok lang nagsasabi doon, mga ulong aso. Di ba? Sinasabi siya dyan, kurakot ka, isa ka rin doon. Tapos ang banat niya, mga asong ulol daw. Aminin mo na, Chabit, di ba? Hindi ka pwede. Wala kang K, di ba? Pera meron ka. Pero yung K, karapatan, para magaganyan, wala. Mabulo ka na eh. Binabayaran.
Ah. Boo! Hindi naman ako ba? Umuwi ako rito eh. May balak po ba kayo sana magsalita? Wala. Sinita ko lang. Yung itsura niya, stress na pahiyang-pahiya. Yung akala niya hero, pero nagmukha siyang basura. Boo! Boo! Biglang uwi eh. Boom! Oh, 'di ba? Kaya Chabit manahimik ka, indot ka, wala kang karapatan. Sa pagpapatuloy, ano pa? Ano ba 'yon? Ito. Sabi dito ni Chabit Singson, sigurado daw matatanggal si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa paglulunsad nila ng one-time big-time rally. Paano yun, Direk? Ito, pakinggan natin. 40 years, a tale of two Marcoses from father to son, a legacy of corruption. This is truly the biggest corruption scandal in the Philippine history. Noong last year, Magkikwento. Pakinggan natin. kung napansin nyo sa record, nung sinabi niya na mahiya naman kayo, right away, pinuna ko na. Dahil mula nung pinahiya ako sa Japan, boom! Kung saan siya nanggagaling? Alam niyo kung saan siya nanggagaling? Doon sa pinahiya daw siya sa Japan. Meaning to say, may galit. Hindi ba? Maliwanag. Tandaan niyo to. Ito isa rin sa lumabas sa bunganga o sa malaking bunganga ni Harry Roque. Kasama to sa mga sinabi ni Harry Roque. 'Di ba? Tawag dito, kapag daw ang isang tao ay naninira, siguradong merong galit. At yung paninira na yan ay dapat may halo at may kasamang ebidensya kung talagang totoo yan. Kaso kung walang ebidensya, kasinungalingan at paninira lang. Which is, yun yung sinasabi ni Harry Roque na bumalik sa kanya. Na lahat ng sinabi niya na dapat kung magbibintang ka, may akusasyon. Kung sino ang nag-aakusa, sila ang magpatunay. Ngayon naman kay Chabit, inaamin niya rito na may sama siya ng loob. Last year daw, sa Japan. Ano nangyari? Kwento mo yan eh. nagtaka ako, pinag-aralan ko na, I scrutinize it, I studied it, I analyze it. Kaya pala, ininsulto na ako sa Japan dahil may gagawin silang masama. Di ba nonsense? Anong connect nun? Anong connect nun? At hindi niya inilinaw. Anong ininsulto? Tapos, nung ininsulto ka, dahil na-insulto ka, nagalit ka, di ba? Napahiya ka eh. Inaral niya na daw. In-scrutinize niya. Pinag-aralan. Tapos, ang sagot niya, simula nung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na maya naman kayo, dahil dun daw, may gagawin palang hindi maganda. Boom! Hindi nga malalaman ng taong bayan itong mga kurakot na nangyari sa DPWH. Samantalang si Digong, nakatelevise sa buong Pilipinas na ang DPWH rampant, napakalupit ng korupsyon. Walang ginawa si Digong. Bakit? Diba? Tapos si Pangulong Bongbong Marcos na talagang kung tutuusin, kung ikaw ay magnanakaw, hindi mo ikakanta yun eh. Diba? Nag-gets niya mga ka-eksena. Kung alam mo na kapag sinabi mo yung ginagawang katiwalian na ganito, tapos kahit hindi mo ginagawa, sigurado madadamay ka eh, pag-iisipan ka eh. Kaya wag na lang. Diba? Pero nagdalawang isip ba si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi.
Kasi gusto niyang malaman ng taong bayan kung ano talaga yung nangyayari. Oh, si Digong, anong ginawa? Niligtas ang sarili niya kasi ginagawa niya eh. 'Di ba? Tapos sasabihin ni Chavit dahil sa pagsabi ni Pangulong Bongbong Marcos na maya naman kayo, may gagawin palang masama. Masama ba yung isiniwalat niya yung lahat ng mga nalalaman na katiwalian at tag dito, kumbaga yung nangyayaring kalakaran, 'di ba? 'Di ba? So, pinag-aralan ko rin siya mula nung binastos ako sa Japan. Kaya, So doon mo talaga makikita ang tao eh, na ginagawa lang ang bagay na to dahil lang sa galit, hindi dahil para sa bayan, hindi dahil para matigil ang korupsyon, kung hindi personal na interest yung ginagawa niya. Hindi talaga bukal sa loob niya na tumayo para sa taong bayan, kung hindi makaganti dahil napahiya siya. Ganun siya ka-nonsense. Diba? napag-alaman ko na to. Kaya, lalabas na sana ako last year. Hindi ko talaga maintindihan yung kabubuhan nito matandan to. Tumanda ka ng ganyan eh. Pero inantay ko itong buwan na ito dahil ito ang 48th year. Ang totoong para sa hustisya sa bayan, hindi mag-aantay ng date. Ano to? 'Di ba? Yung kagaguhan to, kung halimbawa, meron ka na nasa harapan mo, naghihingalo na. 'Di ba? Naghihingalo na at ikaw ang pwedeng tumulong. Pero dahil gusto mo na matapat yung pagtulong mo ng 11-11-11 para sa Shopee maka-order ka ng malaking discount. 'Di ba? Inantay mo muna bago mo siya tulungan. Kumbaga, wait lang. 30 minutes pa. Wait ka lang, baka kasi makalagpas yung chance ko eh. Kailangan ko mag-order online. Yung discount. Wait lang unahin ko muna to. 'Di ba? Yung ganong klaseng mentalidad, anong kabubuhay niyan, Chavit? Iisipin mo pa matapat sa 40 years bago magsalita ka kung may katotohanan yung sinasabi mo, di ba? Bobo lang eh. 40 means a lot in the Bible. Saan yung mga 40? Hoy, lipat nyo. Grabe oh. Grabe talaga oh. Oh. Ito muna. Tatawa rin sa kagaguhan niya eh oh. Di niya alam kung paano pagsusunod-sunodin yung script niya. Nagkakagulo-gulo na eh. Oh, tanga lang eh. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez na ngayon, tama na, sobra na. Wow, ang lalim. Norlito Coranes. Yan, walang laman yung sinasabi ni Sabit. 'Di ba? That's a nonsense. 40 years apart. Ika-40 ngayon. So, inantay ko itong buwan na ito para maging 40 because 40 ay malaking bagay sa Bible. Ano ba yung meron sa Bible na 40 sinasabi nitong hayop na matandan to? 40 means a lot sa Bible? Ano ba yun? Sino ba nakakaalam nun? Parang siraulo naman to matandan to. Ang ibig sabihin ng 40 is the completion and start of a new beginning. Marami pong 40. Labas yung lahat ng 40. It rained for 40 days and 40 nights, Noah. Moses fasted for 40 days before he received the Ten Commandments. Jesus fasted for 40 days. O, ano pa? 40 years Israelites wandered in search of the promised land. 40 years Moses reigned over the Israelites. 40 years King David reigned
40 years, King Solomon reigned. So very significant ang number 40. Kaya sigurado ako, eto, divine providence. Noong napatalsik si Marcos Sr. noon, 1986, he was 68 years old. Now, Bongbong Marcos is 68 years old. So, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon. Boom! I'm pretty sure, mga kaiksena, I'm pretty sure na kung bakit Weteng Lord si Chabit at Sugalor yan, kasi magaling sa numero. Diba? Now I know. Naiintindihan ko na. Kaya magaling at magaling tumama, manalo at maging Weteng Lord si Chabit. Kasi tinan nyo, di ba? Galing eh, di ba? Malamang sa malamang, tataya na kaagad yan naman magweweting. O tumataya sa weting, sa loting, loto. Di ba? Matik yan. Hindi na ako magtataka. Hindi eh. Ako, malakas ang kutob ko, mapapahiya ka na naman, Chabit. Kawawa ka. Kawawa ka, mapapahiya ka. Alam mo yun, imbis na nananahimik ka na lang sa bahay mo at baka masabi ko, wag. Baka ma-cyber libel tayo dun. May mabanggit ako ibang pangalan. Chirurut to stop. Pe. Tuloy natin. Chabit, ang kabataan. The soonest possible time. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Sigurado daw, sigurado. Dahil nasa atin ang katotohanan. Wala naman pinapakita. Ang katotohanan. Paano katotohanan? Wala naman kayo pinapakita kahit anong katotohanan. Ang pinapakita nyo, kwento. Di ba? Hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. Yun lang. Wala na. Ayaw na. Ginamit na yung pangalan ng Diyos para lang sa katarantaduhan. Wala na. Ayaw na yan. I believe in God. I believe in miracles. And I believe in destiny. Big T. Siguradong babagsak si Bongbong. Exactly 40 years apart, Marcos Sr. was ousted from power. The country again reaches its 40th year. That may be seen as a symbol of and will lead to removal of Bongbong Marcos at any moment now. Sabi nung amo yung, yes! Yun. Tingnan nyo nga mga kaiksena. Tingnan nyo lang ginawa nila kanina yan. Ang dami nilang vloggers nag-share, nag-live. Ano impact? May impact ba? Wala, di ba? Bakit? Walang naniniwala sa kanila eh. Ano impact niyan? Sila lang, mga impacto. Made Moisel, maraming salamat. Alam nyo mga kaiksena, tawag dito. Ako na magsasabi, malabo sa malabo na yung sinasabi ni Chabit. Kasi kung may impact talaga yan, mga kaiksena, hindi mo na kailangan magganito. Hindi mo na kailangan pa mag-antay ng 40 years ka pa. Next year, dapat daw, inantay niya lang daw ngayon, 2026. Kung tunay ka nga talagang nagsasabi ng totoo at meron kang ilalabas na ebidensya para mapatalsik yung presidente, noon pa yan. 'Di ba? Pulburon video, hindi na ang dami niya na lang ginawa pero hindi na nagtagumpay. Palala na sila ng palala, hindi na nga sila nagtatagumpay. Tapos ganito lang gagawin nyo, nag-report lang kayo, walang ebidensya, kwento nyo lang, tapos gumawa pa kayo ng story sa Bible.
Sino siraulo maniniwala sa inyo? Eh di kayo lang ang mga siraulo. Boom! Diba mga kaiksena? It's so disgusting. And I just can't hide it. Grabe. Sa totoong buhay lang, kawawa talaga yung maniniwala dito. Pero balita ko mga kaiksena, may binabayaran na daw yan na ibang kababayan natin. At may gagawing di maganda. Well, tawag dito, mga kaiksena, gustong-gusto ko pang mang-asar. Pero nararamdaman ko na may masakit na at may parang gasgas na sa lalamunan ko. Kaya medyo bumaba yung energy ko. Kaya kung lakasan yung boses ko, parang sumasabit na. So, sana hindi lumala. Bukas na lang ulit. Ha? Puputulin natin to. Meron pa eh. Saan na ba? Tapos na pala tayo dito. Yan, ganyan lang naman. Pero meron pa sana ako idadagdag na may nakuha akong picture. Bukas na lang siguro. Dito muna natin puputulin. Bukas na lang ulit tayo mga asar. Medyo parang mahapdi nila na muna ko. Ha? So, maraming salamat mga kaiksena at sa lahat ng ating mga kababayan na nagpupuyat. Please paki-like and paki-share na lang. Ha? At bukas na lang ulit kung kaya ko pa. I love you and thank you so much. Sa ating mga moderators, sa ating mga kabugera, ex-senadora, Spice Girls, maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, Direk Freddy Valera. Maraming salamat at happy birthday sa cousin ni Reyna Shane na si Lenny Trinidad from Edmonton, Alberta, Canada. Happy birthday po. Thank you so much. We will be back. See you guys tomorrow. I love you and take care and good night. Thank you so much. I love you. Bye. Thank you.